3 W's of non-negotiable yes. Tatlong W na yung, pag sinabing non-negotiable, wala kang pagpipilian. Dapat dyan ka naka-structure talaga. Okay? Be a man with integrity, trustworthy, and word of honor. Yan po ang gusto ng Panginoon na makita sa atin. Kung bakit niya sinambit yung let your yes be yes and no be no. Amen? Okay, next. Okay. So, kunanan nila, yes to God's, ano yung isang W? Word. Dapat daw po, ano ang unang ni-yes natin ay doon sa salita ng Panginoon. Kaya po tayo nandito para makinig ng salita ng Panginoon at sabihin na yes, mag-obey tayo. Amen? Amen. Yes to God's word. Sabi dyan sa 2 Timothy 3:15-16, ang God's word daw ay ginawa for us to maturuan. Letter A, teaching, correcting, and training. Ayan, yan po, nakasampit po dyan ang salita ng Diyos ay nandyan para sa atin, para i-correct tayo, turuan tayo, and even to encourage us and to train us. So, dapat number 1 na basihan mo sa iyong decision ay ang salita ng Diyos. Amen ba? Amen. Ano ba ang salita ng Diyos, mga kapatid? It's our Bible. You need to read your Bible. Hindi natin alam ang pangyayari. Kung alam nyo lang ang nangyayaring kaguluhan, gulong-gulo na ang mundong ito. Hindi natin alam, baka one day biglang mawala ang Biblia. Biglang sunugin na ang Biblia. Ano na ang bitbit mo? Anong naitanim mo sa'yo? Wala, dahil hindi ka mo nagbabasa ng Biblia. Amen? Amen. So I encourage you to read your Bible. Meditate it day and night. Sabi ng Panginoon, basahin mo araw at gabi. Amen. Number 2, yes to God's word. O, kanina, yes to God's word. Ngayon naman, yes to God's word. What do we mean work? Sabi dito sa Romans 12:11, huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Dapat ang una-unang ni-yes mo ay salita ng Panginoon. Pangalawa, ang ni-yes mo ay ang maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Paano ka ba makapaglilingkod sa loob ng trabaho mo? Pagpapakita mo ng tamang ugali. Because you are representing God. Amen? Sabihin natin, Kristiyano tayo, pero pag nandun na tayo sa trabaho, anong lumalabas sa bunganga natin? Panay mura ba? Nire-represent ba natin ang Panginoon? Pag ganun, panay galit ba ang nakikita? Panay hinanakit? Hello? Kaya kahit nasaan ka, you can serve God sa paanong paraan? Sa pagre-represent mo sa pangalan ng Panginoon na mas maayos. Amen? Amen. Bato-bato sa langit tamaan, bago. Amen. Natamaan ako. Sabi pa dito, kapag passionate ka, siguradong walang makakapigil sa iyo sa paglilingkod at pagsunod sa Diyos. Amen? Kapag passionate ka daw, walang makakapigil. Narinig ko to sa word ni Charmaine noon eh. Kahit duguan na, gagapang na, basta makapaglingkod lang sa Panginoon. Amen? Amen. Na-try ba natin yung gano'n na wala nang kwan eh. Talagang duguan ka na. Down ka na. Wala ka nang, parang ang choice mo talaga eh, mag-give up na. Pero pinipili mo pa rin na maglingkod sa Panginoon. Pinipili mo pa rin ang pagsunod sa Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan tayo man niya ako, Diyos. And it's my prayer that in these last days, tingin po kayo sa akin, huwag kayo magpa-distract sa umiiyak ng mga bata. Hayaan lang natin mga batang nandyan kasi natututo rin yung mga yan. Pero focus po kayo sa sinasambit ko. Ang sabi po ng Panginoon, in these last days, kailangan mong ipaglaban talaga. Kasi nandito na tayo sa panahon na sinishake na at nalalaglag na yung walang tunay na pananampalataya. Kaya tayo po, kailangan mong ipaglaban ang pananampalataya na meron ka. And when we say God's work, involved po dyan ang ministry. Paano po tayo magiging ambag sa gawain ng Panginoon?
Kaya kung alam mo na may calling ka naman sa part ng paglilinis, o gusto mong ma-involve sa ministry at gusto mong nakikita mong marumi, abay maglinis ka. God is calling you there. Pinakamagandang ministry ay yung hindi napapansin. At ang hindi napapansin ay yung mga nagmamap, naglilinis, ba? Kaya kung gusto mong ang Lord ang makapansin sa'yo at i-reward ka, gawin mo yung mga dapat na gawin. Amen? Kahit magpunas lang dyan ng upuan, it's a ministry. Ambag mo yan sa gawain ng Panginoon. Amen? Sa pag-i-invite, it's a ministry. Evangelism, number 1 na binigay ng Panginoon sa atin yan. Ayan, mag-evangelize tayo, mag-invite tayo, magpalago tayo. Amen? Okay, next. Yes to God's Word. Yes to God's Word. Yes to God's Word. Sabi dyan, for we are God's masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus, so we can do the good things He planned for us long ago. Nilalang tayo ng maayos ng Panginoon. Niredeem tayo ulit ng Panginoon. Naging nasira yung plano ng Panginoon. Niredeem ka ulit ng Panginoon. At ang gusto ng Panginoon, maglingkod tayo ng may kaayusan. Amen? Kasi yun po ang Panginoon. Kung mahal mo ang Diyos, maglingkod ka ng may kabanalan. Kasi ang Diyos ay banal. Amen? We are not perfect. Even nagiti pastor, kahit po kami tumatayo, kung titignan nyo, tao lang po kami. Pero kung titignan natin, ay ang Panginoon. Kahit anong nakikita mo sa kapwa mo, hindi yan ang magpapapigil sa iyo para maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Sabi dyan, mahal mo ang Diyos hindi lang sa kaya niyang ibigay, kundi kahit sa hindi niya kayang ibigay. Kung talagang mahal natin ang Diyos, maglilingkod ka kahit sa mga panahon na hindi niya pinakinggan ang panalangin. Naranasan na natin yun, yung dasal ka ng dasal. Nandyan na yung decision, biglang mali ang naging resulta. Hindi na pakinggan yung panalangin mo. Yan na ba ang maging basihan mo na hindi mo mahalin ang Panginoon? Hello? Hindi. Kahit iba ang nangyari sa dinadasal mo, you will still love the Lord. Kasi ikaw nga eh. Ilan na ba ang naging pagkukulang mo sa Panginoon? Tayo nga, di ba? Pero ang Panginoon, minamahal po tayo. God is always giving us the chance na agpiakmanan. Hello? Amen. Alam niyo ba, anytime, pwede nang bumalik ang Panginoon, pero pinipili niya na wag muna para mas mapaayos ka pagdating niya. Kaya kung mahal mo ang Panginoon, yes to God's Word. So, yun yung tatlong non-negotiable yes. Yes to God's Word, yes to God's Word, and yes